Oo. So, ito tayo, mga Ito ang kababayan. limit ko sa may... So, dito, according sa balita, mga kababayans, according sa balita, mga kababayans, paimbestigahan ni Senador Amy Marcos ang pagka-aresto, ang pagka-aresto ni Pangulong Duterte. So, ano ba ang sabi ni Sal Panelo, mga kababayan? 'Di ba? Kay Amy Marcos. Ni Pangulong Duterte. So, ano ba ang sabi ni Sal Panelo? 'Di ba? So, ngayon, sabi ni Sal Panelo, balat kayo pala. 'Di ba? Sabi ni Sal Panelo 'yon. Lukuhin mong lelang mo. Hello po, Ma'am Lori Ramos. Hello po. Lukuhin mo ang lelang mo. So, ito na. Pero kung yan po ang nais ni Senadora, she's free to do that. Ipaimbestigahan daw ni Senador Amy Marcos ang pagka-aresto ni dating Pangulong Duterte sa Senado. Ngayon, sumagot ang Malacanang. Tinakdanan ng Senate Committee on Foreign Relations sa Webes, March 20 ang pagdinig kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Amy Marcos na chairperson ng Committee on Foreign Relations at siya ring nananawagan ng investigasyon, kailangang mabigyan linaw ang involvement o partisipasyon ng International Criminal Court, International Criminal Police Organization at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-aresto sa former president. Maging kung nasunod ang mga protocol upang matiyak ang mga karapatan ni FPRRD sa ilalim ng batas. Kabilang sa iimbitahan ng komite sa pagdinig ang mga opisyal ng Philippine National Police o PNP, Office of Transportation Security sa ilalim ng Department of Transportation o OTS-DOTR at Department of Justice o DOJ. Gayon din ang Department of Foreign Affairs o DFA, National Security Council, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at iba pang resource persons at mga saksi. Ayon sa mambabatas, dapat tugunan ng Senado ang mga critical na issue na ito upang matiyak ang jurisdiksyon ng bansa at malinaw ang mga polisiya na ipinaiiral sa mga law enforcement agencies. May tanong ko lang, mga kababayan, kung meron palang schedule, no, na imbestigahan ang pagka-aresto ni Digong na wala namang kinalaman sa bayan niya nung inaresto siya kasi buhay niya yan, kasalanan niya yan, panagutin niya, krimen niya yan, wala namang kinalaman yan sa ikakaunlad ng ekonomiya, yung pagka-aresto na yan. So, meron palang schedule kay Amy Marcos na imbestigahan sa Senado. Bakit hindi ituloy ang pag-proceed sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Pagdating sa pagka-aresto kay Digong, may panahon, may schedule, pero yung impeachment complaint sa June pa? Di ba? Oo, mga kababayan, bakit hindi natin pwedeng tanungin? Kay Amy, merong schedule ngayong April. Oo, April daw, schedule na imbestigahan ng Senado ang pagkakulong ni Duterte at pag-aresto ng Interpol. So, paano naman yung impeachment complaint ni Sara na mas kailangan ng taong bayan yun kasi pera ng bayan ang involved? Di ba? Pero itong pagkakulong ni Duterte, hindi naman involved ang taong bayan dito. Kakaunlad ba ng Pilipinas ito pag nalaman ng taong bayan na may pagkakamali ang kapulisan na pag-aresto sa kanya? Walang kinalaman ang bansa dito. Walang kinalaman dito, walang kinalaman dito ang pagkakulong ni Digong. Bakit? Nung hinuli ba si Digong, nawala ba ang mga pera nyo? Yung nakulong ba at naaresto si Digong, nahinto ba ang trabaho ninyo? Natigil ba ang negosyo ng mga negosyante na pinagtatrabahuan ninyo? Hindi naman Pero itong usaping confidential fund sa impeachment complaint na pera ng taong bayan, tax ng taong bayan, ang nasa loob ng issue na to, walang schedule sa June pa. Samantalang ito, may schedule sa Senado yung pagka-aresto kay Duterte na hindi naman ikakayaman ng taong bayan pag nalaman na kung may pagkakamali ang paghuli kay Digong.
Bakit hindi unahin ninyo ang impeachment complaint laban kay Sara? Bakit kailangan yung unahin itong kay Digong? Hindi naman nakakatulong sa bayan yan. Bakit? Pag nalaman ba natin na mali ang pulis na pag-aresto kay Digong, yayaman ang mga Pilipino? Ay yung impeachment complaint, pag nalaman natin na totoong ninakaw ni Sara, ibabalik niya ang pera para sa taong bayan. Di ba? Eh bakit mas una-unahin itong ano-ano na to, investigasyon na to? Di ba? Ba't may padinig-dinig na agad at April na? Di ba? Ba't hindi nyo unahin yung impeachment complaint? Aba, unfair yan ah. Unahin yung investigan sa Senado, yung wala namang kabalbalan na issue, pero yung pera ng taong bayan na nawawala at hindi mapaliwanag. Oh, speaking of pera ng taong bayan na nawawala, oh, kasi nandoon kay Mary Grace Piatos, Kukoy Villamil, kay Ricardo Nagaraya, kay Ferdinand Uwishi. Ngayon, meron na namang another 7 pangalan na naman na hindi ma-explain ni Sara kung saan punta yan at sino yung mga yan. Diba? Oh, patuloy natin yung kay Amy. Lalo na't nagdudulot na ng Mm. pagkakabaha-bahagi ang nangyayari ngayon. Nagpahayag naman ng kahandaan ng PNP na makikipagtulungan sa anumang pagsisiyasat. Diyos ko. Handa po ang PNP na makipag-cooperate sa lahat ng investigation. Oo. Hindi naman pipigilan ng Malacanang ang presidential sister sa plano nito. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, handa silang magpadala ng kinatawan sa pagdinig kung kinakailangan. Oh. If necessary. If it is for the, if the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. Umaasa naman si Senate President Francis Escudero na makakatulong ang investigasyon upang mabigyan linaw ang issue. Pagdating sa ganyan, meron kayong time at schedule, April pa. Pero yung nauna at natenga dyan na impeachment complaint laban kay Sara, hindi nyo ma-proceed. Anong klaseng mga politician kayo? Anong klaseng legislative kayo? Kung saan matagal lang nakatenga yung isang nireklamo sa inyo, pinasa na sa inyo, hindi nyo ma-proceed. Samantalang itong kaso ng pag-aresto kay Digong na hindi pa kayo sure kung totoo ba, may pagkakamali ba, may foul ba, may ganyan ba, pinoproceed ninyo. Paano naman yung boses ng taong bayan? Yung kanya, nasusunod nyo lang. Isang tao lang, kay Amy Marcos lang, sinusunod ninyo. Samantalang kaming taong bayan na nanawagan na kailangan naming malaman kung anong resulta ng impeachment laban kay Sara, tinitenga ninyo, tinatagal niyo yung 3 buwan. Samantalang itong kay Digong, hinuli lang kahapon, pagkasunod bukas may schedule na agad ng hearing sa Senado. Anong klaseng nila lang kayo? Dapat sa inyo hindi kayo pagbubuto. Di ba? Oo, ang hirap ng ganyan. Kaming taong bayan na nanawagan, hindi namin kailangan yung hindi namin kailangan yung investigasyon sa pagka-aresto kay Digong kasi kahit magsirko balintong kami at kahit nalaman namin na mali ang pagkahuli sa kanya, hindi na makakauwi yan si Digong sa Pilipinas kasi wala tayong batas na makakalusot papuntang Netherlands. Wala tayong jurisdiction doon. Sorry to say that. Pero yun ang totoo. Yeah? Unahin ninyo yung impeachment laban kay Sara. Gustong malaman ng taong bayan yan. Hindi namin kailangan na imbestigahan kung paano hinuli si Digong kasi deserve niya yan. Di ba? Yun ang totoo. Nananawagan kami, Senadora Amy Marcos. Kung gusto mong iboto ka ng mga loyalista, panindigan mo yan. Unahin mo, yung impeachment complaint laban kay Sara, matagal nang nakatingga yan. Kaysa unahin mo yung imbestigahan, yung patungkol kay Digong, wala kaming pakialam dyan. Walang kinalaman ang Pilipinas dyan sa pagka-aresto niya. Kaya hindi nakakatulong sa bayan yan. Sino inaresto si Digong, hindi kami yumaman. Nung nakulong si Digong, hindi rin kami yumaman. Ang kailangan namin yung pera ng taong bayan kung saan dinara ni Sara Duterte, yun ang ipagpatuloy ninyo. Di ba? Kung ang concern ni Senator Amy ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, edi sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli. At hindi lalo pang dagdagan, kung yun ang pakay niya, sang-ayon ako sa pakay na yon. Si Ches Escudero sasang-ayon sa pakay. So makakapagbigay kayo ng schedule pagdating dyan sa investigasyon kay Digong kung paano inaresto, kung may mali ba. Pero pagdating doon sa impeachment complaint kay Sara, natingga na niya ng ilang buwan dyan, hindi nyo inuna. Sana merong mga kongresista na nanonood sa akin ngayon, sana merong grupo na mga lawyers na
i-ano ninyo ito, iprotesta ninyo ito. Bakit kailangan unahin yung pag-imbestiga sa pagka-aresto ni Digong kung may mali ba o wala? Kaysa dun sa natenggang impeachment complaint laban kay Sara. Pagdating sa investigasyon kay Digong, meron. Pero pagdating dun sa investigasyon sa impeachment complaint kay Sara, hindi nyo ma-proceed. Anong klaseng nilalang kayo? Sasabi-sabi ninyo nung una, wala kayong time kasi papunta na ang eleksyon, wala nang panahon. Busy na ang mga ang senador at ang mga kongresista. Samantala ngayon, meron kayong time pa, April pa kayo. Di ba? Ilang buwan na lang, araw na lang, eleksyon na. Oh. Di ba? Mga taong bayan, nakakasama ng loob. Pagdating sa investigasyon ng pagka-aresto, hindi naman na ikakayaman ng taong bayan yan. Problema ni Digong yan, hindi naman nakakatulong yan. Pag nalaman ba natin ng taong bayan yan, na may pagkakabali sa pagka-aresto ni Digong, yayaman tayo, iunlad ng ekonomiya natin yan. Hindi. Problema ng sarili ni Digong yan. Walang pakialam ang bayan dyan. Di ba? Pinagluloko na lang tayo eh. Di ba? Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos Wala naman kaming pakialam kung malaman ninyo dyan na mali ang pagka-aresto kay Digong. Wala kaming pakialam dyan. Hindi kami yumayaman dyan. Nagkakapera ba kami? Hindi kami nagkakapera dyan. Unahin nyo yung investigasyon sa impeachment complaint. Huwag yung imbestiga yung putang ina. Wala kayong tiwala sa ICC. Mas wala kaming tiwala sa batas ng Pilipinas. Kung wala kayong tiwala sa ICC, unahin ninyo yung impeachment complaint. May panahon kayo pagdating dyan sa investigasyon sa pagka-aresto kay Digong, pero yung kay Sara Duterte, ilang buwan ang nakatingga yan, hindi nyo na po proceed. O mga kababayan, manawagan po tayo sa Senate of the Philippines na unahin ninyo ang impeachment complaint laban kay Sara bago yung investigasyon sa pag-aresto kay Digong. Kasi kahit malaman nyo yan na may pagkakamali ang pagka-aresto, hindi na makakauwi si Digong. Yun ang totoo. Di ba mga kababayan, am I right? Hindi to sa pag-rebuildi sa inyo bilang mamamayan, bilang content creator, bilang vlogger, may boses din po kami, no? Para sa mga taong hindi nakakapagsalita. Ako po'y nananawagan, unahin niyo po ang investigasyon dyan sa impeachment complaint laban kay Sara kaysa sa investigasyon sa pag-aresto ni Digong. Hindi nakakatulong sa bayan yan. Ang makakapag-benefit dyan, pamilyang Duterte lang, hindi makakapag-benefit ang taong bayan dyan. Oo, anong mabibenefit dyan pag nalaman naming mali ang aresto kay Digong? Yayaman ng taong bayan? Tataas ang sahod namin? Hindi. Wala. Uuwi ang mga OFW at hindi na mag-OFW sa ibang bansa? Hindi rin. Unahin yung impeachment complaint kasi taong bayan ang involved dyan at pera ng taong bayan, tax ng taong bayan ang involved dyan sa impeachment laban sa confidential fund ni Sara. Yun ang totoo. Di ba? Nakakasakit kayo ng damdamin. Minahal ko ang administrasyon na to, pero bakit ang administrasyon hindi gumagalaw? Mas inuna nyo pang imbestigahan yan? Samantalang yung nakatenga dyan na impeachment complaint, hindi nyo magawa-gawa. Kailangan ng taong bayan dyan. Dapat kayong mga DDS, yan ang niwiwilga ninyo eh. Inuuna nyo kasi kapakanan ng isang tao lang, hindi nyo inuuna kapakanan ng buong Pilipinas. Ito sad to say, pag nagbanggaan ang parehong may power, taong bayan ang nahihirapan, taong bayan ang makikinabang, hindi. Yung politiko, Marcos versus Duterte, pag nag-away ang dalawang grupo na yan, sila mayaman. Kahit magbubuysitan sila dyan, kahit magmumurahan sila dyan, kahit magpapatayan sila dyan, sila mga mayayaman na. Sinong mapapahamak? Tayong taong bayan ang nagsakripisyo sa awayan ng Duterte at Marcos. Yan ang totoo. Taong bayan ang unahin ninyo kasi taong bayan ang nagluklok sa inyo dyan sa posisyon at taong bayan ang pumili sa inyo para mapunta kayo dyan sa posisyon na yan. Huwag nyo hintayin na mumurahin ko kayo. Di ba? Yun ang totoo. Wala kaming pakialam mag-away yung Marcos at Duterte dyan. Ang kailangan namin, yung pakinabang at namin, sa taong bayan. Di ba? Kinabukasan ng aming sumusunod na henerasyon. Wala kaming pakialam kahit magpatayan kayo dyan, magkita kayo dyan, magbarilan kayo sa Malacanang. Kasi bandang huli, kaming mga Pilipino ang nahihirapan, kayo mga mayayaman na kayo. Kayo ang nakikinabang, kayo ang nagbibenefit. Di ba? Tuloy tayo dito kay Inday. Kay Sara Duterte. Diyos mio Marimar. Tapos tayo dyan kay Aimee. Hina-high blood ako hindi oras. Diyos ko, may panahon pala dyan sa investigasyon ng pagka-aresto kay Digong, pero yung nakatinggang impeachment complaint kay Sara, hindi matuloy-tuloy? Ano yun?
Diyos mio Marimar, wag yung sabihin mali ako. Wag yung sabihin na mali ang sinasabi ko. Ang tagal na ng impeachment complaint na yan, no? Papaabutin nyo ng Hunyo. Samantalang yung kay Digong, kakahuli lang nung nakaraang araw, may investigasyon na agad ngayong April. Mas unahin ninyong kailangan ng taong bayan. Wala kaming pakialam sa investigasyon na yung pagkahuli kay Duterte. Kasi deserve niya yan. Ginawa niya yan. Problema niya yan. Problema ng sarili niya yan. Hindi yan problema ng taong bayan. Pag nalaman ba namin na mali ang pagka-aresto kay Duterte, yayaman ba ang Pilipinas? Uunlad ba ang ekonomiya? Uuwi ba mga OFW na bilang kuskus kubeta doon sa ibang bansa? Hindi. Wala kaming pakialam dyan sa investigasyon na yan. Unahin nyo yung impeachment complaint ni Sara kasi yan pera ng taong bayan ang involved dyan. Yun ang totoo. Yeah. Dapat pagpapalitan na kayo dyan sa Senado, puro kay Pulpol.